Gobyerno at private sector magtutulungan upang matiyak na estable ang kuryente sa araw ng halalan. Ang Department of Energy ipinag-utos sa tanggalin ang mga campaign materials na nakakabit sa mga poste ng kuryente. Kaugnay niyan, narito mga balita ni Bombo Annalise Soberano. Magsasanib puwersa ang gobyerno at private sector upang matiyak na stable ang power supply at walang mangyayaring power interruption sa darating na halalan sa Lunes, May 12, 2025. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, may ginagawa ng hakbang ang Department of Energy at private sector para tugunan ang nasabing usapin. Sinabi pa ni Castro na mula sa pagboto, transmission ng mga boto hanggang sa canvassing ay titiyakin ng Energy Task Force on Election ng Department of Energy na magiging tuloy-tuloy ang supply ng kuryente at walang brownout na magaganap. Sa kabilang dako, inatasan na rin ng Department of Energy ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP at ang National Electrification Administration o NEA, gayon din ang mga electric cooperative at private distribution utilities sa buong bansa na pagtatanggalin na ang mga bagay o campaign materials na nakasagabal sa mga linya ng kuryente. Ayon kay Undersecretary Claire Castro, na kabilang sa mga tatanggalin ay mga illegal campaign posters at iba pang mga estrukturang posibleng magdulot ng panganib sa kaligtasan at sa tuloy-tuloy na daloy ng supply ng kuryente. Binigyang diin ni Castro na mahalagang matiyak na maayos ang daloy ng kuryente para maprotektahan ang publiko at mapanatili ang katatagan ng national grid ngayong panahon ng halalan. Ang hakbang anya ng Department of Energy ay bilang tugon sa mga ulat mula sa Commission on Election na laganap ang paglabag ng mga kandidato sa usapin ng pagkakakabit ng mga campaign materials sa mga poste ng kuryente. Hindi lamang anya ito paglabag sa COMELEC rules, kundi malaking panganib din sa kaligtasan at maayos na operasyon ng power system sa bansa. Pakinggan natin ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dala ng Department of Energy. Inutusan na ng ahensya ang National Grid Corporation of the Philippines, ang National Electrification Administration, mga electric cooperative at private distribution utilities sa bansa na agad tanggalin ang mga nakakasagabal na mga linya sa kuryente. Kabilang dito ang mga illegal na campaign materials at iba pang mga estrukturang posibleng magdulot ng panganib sa kaligtasan at sa tuloy-tuloy na supply ng kuryente. Ang pahayag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Mula sa Malacanang, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!